Sabay-sabay po natin basahin. Mateo chapter 6, verses 14 hanggang 15. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo sa kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa ilalim. Hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Hulihin ang Panginoon. Ayaw ko lahat ay sumunod, ayaw ko manalangin. Panginoon, salamat ng maraming sa iyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Tunay na dinalaking-lakan namin sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, kami nakapagtitipot sa iyong harapan. Panginoon, hihingi kami ng tawad. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ito. Banal na Espiritu, patuloy po kami tulungan, paunahan sa aming gagawin. Ikaw ang aking dakilang guro. Banal na Espiritu, magtulong ka sa bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming sa iyo at Panginoong Jesus. Patuloy natin idinideklara ang lugar na ito at lahat ng narito bilang pag-aari mo. Ikaw ang hari ng iglesia ng Diyos. Salamat po ng maraming pamanahan mo kami o Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaulang po tayo lahat. Amen. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Amen. So, ang sabi nga, na tayo sumampalataya kay Kristo at tumanggap, marami tayong pangako ng Diyos na tinanggap. Amen po ba? Amen. Marami tayong tinanggap ng pangako ng Panginoon. At ilan sa mga pangakong ito ay ang mga sumusunod. Tatlo lang to, pero napakadami. Sa ginawang pagtanggap sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Yesu Kristo, tumanggap ka din ng mga pangako. At ilan sa mga pangakong ito ay ang mga sumusunod. Una, alam niyo po ba, nang tanggapin niyo si Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. Alam niyo ba yan? Amen. Amen. Sinasabi yan sa Juan chapter 10, verse 10. Nang sino mang tumanggap kay Kristo, sila ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos at sila ay binigyan ng buhay na ganap at kasiyasya. Amen. So, dapat nararanasan namin yan dahil tinanggap na natin si Kristo. Amen. So, nararanasan niyo po ba yung buhay na ganap at kasiyasiya? Amen. Amen. Dahil pangako yan ng Diyos eh. Ang ikalawa pa sa pangako ng Diyos sa mga sumampalataya at tumanggap kay Kristo, siya ay ginawang mananagumpay. Tayo po ay naging more than conquerors, higit pa sa mananagumpay. So kapatid, kung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siya sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nagkaroon ng naging mananagumpay ka, higit pa sa mananagumpay. So, isa yan sa pangako ng Panginoon. At ang ikatlo, pag sinabi pala natin mananagumpay, victorious ka sa lahat ng area ng iyong buhay. Ano man yan, sa financial, sa emotional, sa spiritual, lahat ng bagay, lalo na sa kasalanan. Nang tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, ikaw ay naging mananagumpay. Amen. At ang ikatlo, ikaw ngayon, ang sabi sa Roma 5:17, sa pamamagitan ng biyaya at kaloob ng katwiran ng Diyos, tayo ngayon ay makapaghahari kasama ni Kristo. Maghahari na tayo sa buhay. We will reign in life. Hindi yung, pag sinabi natin, we will reign in life,
Kristo, ikaw ay makapaghahari na dito sa lupa. Amen? So, iyon lang ang ilan lang sa pangako ng Diyos na binanggit ko. Pero napakadami. When you receive and accepted Christ as your Lord and Savior, natanggap mo ang maraming pangako ng Diyos. At yun nga, una, buhay na ganap at kasiya-siya. Number 2, ikaw ay naging mananagumpay. At ang ikatlo, ikaw ay makapaghahari sa buhay. So, pag sinabi natin na makapaghahari ka sa buhay, dapat nangyayari yan sa atin. Dapat mananagumpay tayo. Dapat meron tayong buhay na ganap at kasiya-siya. Nangyayari po ba yan sa atin? Yung tatlong pangako ng Diyos? Amen. Mabuti kung gano'n, no? Pero, sa totoo lang, maraming mananampalataya na sila, pero hindi nila nararanasan ang buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi nila nararanasan ang maging mananagumpay. Marami pa rin mananampalataya ang nananatiling talunan. Marami pa rin mananampalataya ang hindi nakapaghahari sa buhay na to. Laging talunan. Laging alipin ng kasalanan. Alipin ng lahat ng bagay. Alam niyo ba kung bakit? Sa umagang ito ang ating magiging topic. Ito ang ating topic na maraming beses na ito ay itinuturo ng ating Diyos, ni Kristo. At itong topic na to, alam niyo ba, ito yung topic na hindi ka lulutso sa tuwa, kundi ayaw mo na napag-uusapan ang topic na to. Alam niyo ba kung ano yun? Ito ay ang pagpapatawad. Amen. Hirap ang marami na magpatawad. Pero alam niyo, isa to, ang hindi pagpapatawad ay isa sa dahilan. Bakit hindi natin mangyari o bakit hindi mangyari sa atin yung tatlong pangako niyo ng Panginoon? Hindi tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi tayo makapaghari. Hindi tayo maging mananagumpay. Ang dahilan, ang hindi pagpapatawad. Ito ay isang hadlang. Bakit hindi tayo makapaghari sa buhay na to? Nananatili tayong talunan dahil hindi tayo nagpapatawad. Amen? So, alam ko, lahat tayo nasaktan, lahat tayo nagdamdam, lahat tayo naabuso, inabandona, nakaranas ng rejection. Totoo po ba yun? Tama po ba yun? Amen. Amen. Lahat tayo naranasan yun. Ni-reject tayo, sinaktan, pinagsalitaan ng masakit, nakarinig tayo ng hindi magagandang salita, niloko, dinaya. Ayan yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng galit at hindi tayo makapagpatawad. Hindi natin mapatawad yung tao na gumawa ng mga bagay na yun sa atin. At dahil hindi tayo nakapagpapatawad, hindi tayo makapaghari sa buhay. So, kailangan mga kapatid, matuto tayong magpatawad. Dahil ito lang ang susi. Isa to sa dahilan bakit hindi tayo makapaghari sa buhay na to. So, ang topic natin ay reigning in life through forgiveness. Maghahari tayo sa buhay na to sa pamamagitan ng pagpapatawad. Makakapaghari ka lang kung ikaw ay marunong magpatawad. Amen. Paano ba malalaman na ikaw ay nagpatawad na? Kapag ka ayaw mong makita, hindi ka pa nakakapagpatawad kapag yung tao na nakasakit sa iyo ay ayaw mong makita. Umiiwas ka. Ayaw mo siyang makasama. Kapag may lakad, alam mo na naandun yung taong yun, hindi ka nasasama. Alam nyo, nakita ko dito sa sarili ko. Kapag nag-aaral nito, ginagawa ko to, guilty din pala ako. Meron pa rin pala akong hindi napapatawad. Kasi, meron kaming get-together ng mga teacher. Sumasama ko. Pero one time,
nalaman ko, kasama yung isa. Alam nyo, guilty din ako nun eh. Sabi ko, ay, hindi ako sasama. Meron akong lakad, may gagawin pa rin. Pero wala. Nakita ko doon, bakit hindi ako sumama? Naandun pa rin pala yung galit ko na tao yun. Andun pa rin, kahit matagal ko na siyang hindi nakikita, hindi na kami nagkikita, andun pa rin ang galit na yun. Dahil lang sa meron siyang nasabi sa akin. Dahil nag-text ako sa kanya ng Word of God, galit siya, nagalit siya. Sinagot, ano na nun, hindi na ako, wala na. Para walang nangyari. Pero, nakita ko yun. Nung kami mag-get together, talagang hindi ako sumama. Nung malaman ko, nakasama siya doon. So, sa tinuturo ko, sa magbumihan pa rin pala ako. May hindi pa rin pala ako pinapatawad. Kaya, nagpatawad ako. Amen. Pinatawad ko siya. Amen. So, alam ko kasi, hindi pagpapatawad. Kapag ang isang tao na nakasakit sa iyo, nagsalita ng masama sa iyo, gumawa ng hindi maganda sa iyo, ayaw na ayaw mo siyang makikita. Ayaw mo makarinig na siya'y pinagpapada. Ayaw mo makita na gumaganda ang buhay niya. Ibig sabihin nun, na andun pa rin ang hindi pagpapatawad. Ang gusto mong marinig na siya ay bigo. Ang gusto mong makita, siya ay nagkikira. Ang gusto mong makita, siya ay may sakit. Ibig sabihin, hindi mo pa pinatatawad ang tao niya. At higit sa lahat, hindi mo siya maipanalangin ng tama. Baka nga pinapanalangin mo, Lord, ibagsak mo ang tao niyo. Pagka mga ganon, na andun pa rin sa atin ang hindi pagpapatawad. Kapag kaganon lang nararamdaman mo pa. Amen? Nararamdaman niyo pa ba yan sa mga tao na nakasakit sa inyo? Kapag nararamdaman niyo pa yan, ibig sabihin, hindi pa rin kayo nakapagpapatawad. Kapatid, uulitin ko, ang hindi pagpapatawad, ito ay isang hadlang. Bakit hindi tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya? Bakit hindi tayo maging mananagumpay sa buhay na to? At bakit hindi tayo makapaghari sa buhay na to? Ang dahilan, unforgiveness. Hindi ka nagpapatawad. So kapag itong mga bagay na to ay nakikita mo, nagdarama mo, yung sa tao na gumawa sa iyo ng masama, nakasakit sa iyo, isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid. Hindi ka pa nagpapatawad. Maaaring sinasabi mo, oh, napatawad ko na yung tao niyan. Tinatawad ko na yan. Oo, sinasabi. Madaling sabihin. Pero sa deep inside, hindi pa. Para yan yung punong kahoy. Tinagpas mo lang yung mga sanga. Pero hindi mo pinunot ang ugat. Kaya darating ang panahon, babangon, magkakadahon uli yan. So, naman tayo eh. Kapag siya ikaw ay nagpatawad, parang pinuputol mo lang ang mga sanga. Pero hindi mo pinubulot ang ugat. Kaya pag nakita mo yung taong yun, naalala mo ang ginawa ng taong yun sa iyo, mabubuhay na naman. Kasi andun ang ugat. Dapat hugutin, pulutin ang ugat. Yan ang tunay na pagpapatawad. Amen? So, ang tunay na nagpapatawad, kahit makita mo yung tao niyan, hindi ka iiwas sa kanya. Kahit makarinig ka ng magandang nangyayari sa buhay niya, hindi ka na maiinggit. No? Hindi ka magbabago sa iyong, hindi mo siya pakikitaan na ng masama kasi pinatawad mo na siya. So, ganyan ang tunay na pagpapatawad. Kaya tayo mga kapatid, tinuturuan tayo sa umagang ito. Meron ka bang hindi pinapatawad? Kailangan patawarin mo. Sasabihin natin, sinasabi mo lang yan, napakalaki na ginawa kayang kasalanan sa akin yan. Pag pinatawad ko yan, ulit-ulitin yan. Mabibihasa yan. Kaya yung mga katulina natin, sasabihin pa natin, time will heal. Tsaka na lang, pag na-heal na, nawala na ang galit ko sa kanya. Kapatid, hindi ganun.
galit. Yes. Pagkatapos yung galit, magiging poot. Pagkatapos ng poot, eto na, maghihiganti ka na. Gugustuhin mo na magantihan ang tao yun na nakasakit sa iyo. Amen. Diba? Mag-iisip ka ng paraan na makaganti sa tao yun na nakasakit sa iyo. Pero yan ang hindi pagpapatawad. Kasi Amen. pag ikaw ay tunay na nagpatawad, makita mo man yan, kahit Amen. wala na sa iyo. Makarinig ka man na, marinig mo man ang pangalan Amen. yan, bahali wala na sa iyo. Na andun man Yes. siya, bahali wala sa iyo, pupunta ka pa rin. Ganyan ang tunay na pagpapatawad. Amen. So, dun sa ating binasa, sa devotion mo kanina, diba ito yung story ng isang lalaki Amen. na alipin. Nakita niya ang kanyang Panginoon. Meron lang Yes. siya na 10,000 denaryo. Amen. So, sinisingil siya. Nakiusap siya, patawarin siya. At siya ay pagpasensya muna, hindi pa siya makakabayad. So, nakumbinse itong Panginoon. Pinatawad siya. Then, itong alipin na pinatawad ng 10,000, nasa loob niya ang kapwa niya alipin na may utang sa kanya na 10 denaryo. At, oo nga, 100 denaryo. O, tignan niya nga, ang pagkakautang ng isang alipin, 10,000 denaryo. Itong isang alipin, ang utang, 100 na denaryo. Diba mas malaki yung pinatawad sa kanya? Pero itong lalaking to, ang ginawa niya, nang siya ay nakasalubong ng kapwa-alip niya, pinilit niya na bayaran. Sabi niya, bayaran mo ko at walang naibigay, nakiusap, walang naibigay, ang ginawa ay ipinilanggo. Ipinakulong hanggang sa siya ay makabayad. Amen. Alam niyo, nakita natin dito na itong lalaking to pinatawad, pero siya, hindi siya nagpatawad. Nang mabalitaan to ng Panginoon, nagalit siya. So, ano yung tatlong katotohanan na pwede natin makita dun sa istorya to? Una, makikita natin dito sa Mateo 18:32, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na masamang alipin. Amen. Wicked, tinawag siya na masama. Amen? So kapag ikaw ay hindi marunong magpatawad, tatawagin ka rin masama. Kasi ang hindi pagpapatawad, ito ay wickedness. Ang hindi pagpapatawad, ito ay kasalanan na nagpaparumi sa ating buhay. No? So itong lalaking to ay tinawag ng Panginoon, ikaw na masamang alipin. Pinatawad kita, pero hindi ka nagpatawad. Kaya, kung tayo, pinatawad ka ng Panginoon, diba pinatawad tayo ng Panginoon? Amen. Lahat tayo tumanggap ng pagpapatawad ng Panginoon. Ngayon, kung may nagkasala, sabi sa Bible, sino man, anuman, sino man ang nagkasala sa inyo, patawarin nyo, magpatawad kayo. Sabi ko nga sa inyo, ang tunay na pagpapatawad, makita mo man, makarinig ka man ang tungkol sa tao niyan, hindi ka na magagalit sa kanya, hindi ka iiwas, dahil pinatawad mo na siya. So kapag hindi tayo nagpatawad, ikaw ay tinatawag na isang wicked, masama, makasalanan. Ganyan ang tingin ng Panginoon sa atin. Once na ikaw ay hindi nagpatawad, ayaw natin magpatawad kasi sasabihin natin, hindi naman siya humingi ng tawad eh. No, sasabihin natin, hindi ko yung patatawarin. Kaya ako pa kasi yan eh. Alam nyo, hindi natin kayang baguhin ang puso ng tao. Hindi natin kayang baguhin ang tao. Paano man yung kasama, hindi mo yung mababago. Diyos lang ang makakabago. Pero, responsibilidad mo na ingatan ang puso mo. Kapag ikaw ay galit, kapag ikaw ay may hindi pinatatawad, alam nyo, ano ang puso nyo? Nadudumihan. Kasalanan kasi ang hindi pagpapatawad. Kaya tayo nagiging masama sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa lalaki, ikaw na masama
aksyon. Amen. Utos ko ng Panginoon, magpatawad kayo. Amen. Kaya pag hindi ka nagpatawad, nakuhay ka pa rin sa kasalanan, kapatid. Akala mo, wala na yun, matagal nang nangyari yun, limot mo na yun, pero nandiyan pa rin sa iyo ang ugat at hindi pagpapatawad. Kaya sa umagang ito, isipin mo, sino yung nakasakit sa iyo? Na hanggang ngayon, pag naiisip mo ang ginawa niya, naiisip mo ang pangalan niya, nasama ang loob mo. Nagagalit ka, nagdalamdam ka. So, kasalanan niya. Huwag natin bayaan na tayong tawagin ng Diyos na masama. Dahil lang sa hindi natin pagpapatawad. Ikalawa, doon sa kasaysayan na yun, ang sabi, dahil hindi nagpatawad ang lalaki o ang alipin sa lalaki na may utang sa kanya, anong ginawa niya? Nagdala ito ng galit ng Diyos. Amen. Galit ang Diyos. Makikita niyo yan sa Mateo 18:34, no? Ang sabi doon, naggalit ang kanyang Panginoon at Amen. ibinigay siya sa mga Yes. tagapagpahinga. Amen. Ang isang Kristiyano, di ba? Totoo ito, di ba? Gusto natin laging mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Totoo ba yun? Gusto natin na laging mapasaya ang Diyos sa ating buhay. Pero, alam niyo ba kung ano ang isa sa ikagagalit ng Diyos sa iyo? Ang hindi pagpapatawad. Yes. Nakita niyo dun sa istorya, sabi dun sa verse 34, at nagalit ang kanyang Panginoon. Amen. Nagalit. Alam naman natin, ang galit ng Panginoon. Masishake ka talaga pag nagalit sa iyo ang Panginoon. Amen. Bagamat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, marunong din magalit ang Diyos, banayad sa pagkagalit. Diba sabi, ang Diyos ay puspos, sabi sa awit 145 verse 8, ang Diyos ay puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Amen. Pero, ang Diyos ay nagagalit din. Ang Amen. isa sa ikinagagalit ng Panginoon ay ang hindi pagpapatawad. Yes. Kapatid, kung may hindi ka pa pinatatawad sa oras na to, galit ang Diyos sa iyo. Patawad ka. Kasi sinabi yun dun sa kasaysayan nagalit ang Panginoon sa kanyang alipin. So, ang hindi pagpapatawad, ito ay nagdadala ng galit ng Diyos. Amen. Gusto natin mapasaya ang Diyos, magpatawad ka. Dahil Amen. kung hindi ka magpapatawad, Yes. galit ang Diyos sa iyo. Amen. Magdadala ng galit ng Diyos ang Tama. hindi mo pagpapatawad. Yes. Amen? Ang huli na nakita natin doon, ito. Ibibigay ka, number 3, ibibigay ka sa tormentor. Sa English version, Mento. ito ay tormentor. Sa Tagalog, tagapagpahirap. Number 3 na tayo, no? Ang sabi doon, ang isang katotohanan na nakita natin sa Mateo 18:23-35, ibibigay ka sa tagapagpahirap. Amen. Una, ang tawag sa iyo ay masama. Amen. Sinner. Number 2, magagalit sa iyo ang Diyos. Amen. Ang ikatlo, ibibigay ka sa tagapagpahirap. Diba yung lalaking may utang, sabi, ibibigay sa tagapagpahirap. Tormentor. Alam nyo, pag sinabi natin torment, ito akala natin sa impyerno lang to. Hindi. Hindi kapatid. Pag sinabi tormentor, Hirapan yan. yung mga tagapagpahirap na yan, Hirapan sa ito pera. ay pahirapan ka physically, Amen. emotionally, Amen. pahirapan ka spiritually. Financially. Kapag ikaw ay hindi, sabi na yun, financially, Amen. kapag hindi ka nagpapatawad, Amen. ibibigay ka dun sa tagapagpahirap na yan. Amen. Alam mo ba yung physical torment? Amen. Ito ay yung mga sakit, karamdaman. Amen. Maraming sakit at karamdaman. Amen. Hindi yan dahil minsan pagsubok ng Lord. Amen. Madalas, ang sakit at karamdaman, ito ay bunga ng hindi mo pagpapatawad. Yes. Marami kang pagdaramdam. Amen. Nasaktan ka ng magulang mo. Amen. Nasaktan ka ng kapwa mo. Nasaktan ka ng kapatiran Yes. mo. Oo yan. At hindi mo sila mapatawad. Hindi mo mabigkas na pinapatawad ka. Hindi mo kaya magpatawad. Amen. Nakagawa sila ng masama sa'yo, hindi mo sila mapatawad. Alam nyo, magiging bunga niyan, physical torment. Yes. Mahihirapan
Totoo. Sinasabi lang natin, Yes. napatawad natin ang taong to. May utak Pero ka. alam nyo, Hindi sa ka po totoo siya. lang, hindi ka pa talaga nagpapatawad. Amen. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, malalaman mo lang na nakapagpatawad ka kapag nakita mo yung tao niya, hindi mo siya iiwasan. Amen. Hindi ka liliko ng daan pag nakita mo siya. Masasabi mo lang na nagpatawad ka Yes. kapag Lord. nakirinig mo ang tao niyan ay nagdurusa, may sakit, may karamdaman, masaya ka. Kapag nakikita mo ang kabiguan niya, kapatid, ibig sabihin niya, hindi ka pa rin nagpapatawad. So kapag hindi ka nagpatawad, dadalhin mo lang sa mga tagapagpahirap. Amen. Pahirapan ka physically. Physical torment, ito yung sickness Amen. and diseases. Maraming katuruan, maraming patotoo na nakakapakinggan ako sa mga seminar na Amen. nagdadalo namin ni Pastor. Yung isa may cancer, kaya pala siya may cancer, meron siyang hindi pinapatawad. Amen. Alam niyo yung mga sakit, tatandaan niyo, hindi lahat ng sakit at karamdaman Amen. ay bunga ng pagsubok sa atin ng Diyos. Amen. Madalas, ilan ay bunga ng hindi natin pagpapatawad. Amen. Kapag may hindi ka pinatatawad, dadalhin ka talaga sa physical torment. At ito ay ang sakit karamdaman. Amen. Financial torment. Lagi kang gipit. Amen. Lagi kang kapos sa Yes. buhay. Financial torment Yes. yan. Yan ay dahil sa hindi pagpapatawad. Amen. Emotional torment. Lagi Yes. kang stress. Lagi kang Amen. sama ang loob mo. Mabigat ang dibdib mo. Amen. Lagi kang galit. Yes. Ito ay bunga din ng hindi mo pagpapatawad. Yes. At ang spiritual torment, ito ay ang diablo. Lagi Hallelujah. kang susumbatan. Lagi kang Amen. aakusahan. Kasi yun ang trabaho niya, di ba? Sa Revelation chapter 12, verse 10, na siya ang tagapagsumbong. Amen. Alam niyo, pag hindi tayo nagpapatawad, dadalhin ka sa tagapagpahirap. At Amen. ito, pahihirapan ka physically. Amen. Pahihirapan ka financially. Amen. Pahihirapan ka emotionally. Amen. At pahihirapan ka spiritually. So Amen. mga kapatid, bakit hindi ka magpatawad? Amen. Kung ang lahat ng to ay mangyayari sa atin dahil sa hindi natin pagpapatawad, magpapatuloy pa ba tayo na hindi magpatawad? Magpatawad tayo. Amen. Kung nagagalit ka pa rin sa taong yun, hingin mo sa Panginoon na mapatawad mo siya. No, hingin mo, alam niyo ako, meron akong pinsan, hindi ko siya napatawad. Amen. Patay na siya, pero bago naman siya namatay, napatawad ko siya. Amen. Kasi nasa isang lamayan kami, napakinggan ko siya, i-chismis niya yung kapatid ko. Diba sabi sa inyo, pagkakapamilya, lagi na, pagpamilya, lagi kang depender ng pamilya mo. Pagkatungkol sa church, depender ka ng iglesia. Depender ba kayo ng church? Dapat, pati ng pamilya nyo. So narinig ko siya, hindi siguro niya alam na naandun ako. Nagkukwentuhan sila ng iba ko pang pinunta. Alam niyo, ang ginawa ko, pinuhat ko ang silya ko, nakupo ako sa gitna nila. Sabi ko, sige, ako magkukwento sa inyo, para kayong hindi mga kamag-anak. Sinabi ko yung sa kanila, no, tahimik sila. Hindi sila na andun ako. Sabi ko, salamat kayo, born na din ako. No, kasi tapang ko talaga pagkatungkol sa pamilya, tungkol sa iglesia. No, nagalit ako sa kanya. Then hindi ko siya mapatawad. Pero, sabi ko nga sa inyo, pag hindi ka nagpatawad, emotional torment. Lalo na Kristiyano ka, andun yung bigat. Alam nyo, pag di kayo nagpatawad, hindi yung taong nagkasala sa iyo ang apektado, ikaw na hindi nagpapatawad. Yes. Ang higit na apektado. So, dalawa yung bigat. Kasi Kristiyano ka rin Amen. ako. Meron kang dinaan mo, no? Amen. Alam nyo, nag-pray ako, Lord, ano mapatawad ko yung tao na yun? Amen. Gumawa ka ng paraan. Alam nyo, one time, sumakay ako ng tricycle. Nasa loob na pala siya ng tricycle. Alam mo, bumalik pa ako, no? Naupo na rin ako. Hinipo ko na siya. Nagpatawalan kami. Ayun, napatawad ko yung pinsan ko. Amen. No, ayun, kaya pag di mo kaya magpatawad, kapatid, hingin niyo sa Diyos na tulungan kayo na mapatawad yung tao na kasama
Yes. Hindi natin kaya eh. Kasi nasaktan tayo eh. Ginawan tayo ng masama eh. Pinagsalitaan tayo ng masama eh. So, totoo yan, masakit. Hindi agad-agad makapagpapatawad. Pero kapag Kristiyano ka na, di ba? Hihingi tayo ng tulong sa Diyos, sa banal na Espiritu, na tayo ay tulungan, na tayo ay makapagpatawad. Kasi pag di ka nakapagpatawad, bilanggo ka nung past, nung taong yun, bilanggo ka nung nakaraan na yun na nangyari. Pero kung ikaw ay magpapatawad, maririlis ka doon. Magkakaroon ka ng kalayaan. So ito yun. Bakit natin dapat magpatawad? Kailangan natin magpatawad kasi ito ay nagbubunga ng positibong resulta. Gaano kasaya ang puso mo kapag ikaw nakapagpatawad? Magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng pagkakasundo. Diba? Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak. Maraming pamilya ang hindi na nagagawa ang dati nilang ginagawa. Ang mga reunion, hindi na nagagawa ang get-together, ang pagsasama-sama. Bakit? Merong dalahin sa bawat isa. Amen. Merong dalahin sa kapamilya. May nagawa o nasabi ang kapamilya na nasaktan ka, hindi mo siya mapatawad. So sabi ko nga sa inyo, ang isang sign na hindi ka pa nakapagpapatawad ay yung umiiwas ka lagi na makasama ang tao na nakasama sa iyo, nakasakit sa iyo. Hindi ka sasama pag andyan yan. Hindi ako sasama pag kasama yan. Kaya mangyayari, kanya-kanya kayo. Hindi kayo magbubuo. Walang pagkakasundo kung walang pagpapatawad. So why do we need to forgive? Una, nagdadala ito ng positibong resulta. Pagkakasundo-sundo. Amen. Nagkakasundo muli. Nakagawa ka ng kasamaan sa kanya. Nagkasalas siya sa iyo. Pero kung siya'y patatawatin mo, mababalik. Magkakasundo kayo. Amen. Magkakaroon ng kapayapaan. Diba? Mahirap na merong kaaway. Ito ang bunga na hindi pagkakasundo-sundo Amen. o ang hindi pagpapatawad. Ang bunga nito, merong galit. Merong pagkakaaway-away, pagkakahati-hati. Amen. Kung ang bunga ng pagpapatawad ay Amen. positibo ang nagiging resulta, Amen. katulad ng pagkakasundo, kapayapaan, kagalakan, Amen. unawaan, at pagkakaisa, meron din naman negatibong epekto ang hindi pagpapatawad. Ano yun? Ano yung mga negatibong positibo? Ayan. Negatibo, ito. Ito ay nagbubunga ng negatibong resulta. Una, pagkakaalit, kapaitan. Meron kang bitterness sa Amen. kapwa mo. Galit ka sa kanya. Amen. Galit. Na yung galit na yan, gusto mo makagante. Amen. Ano ba yan? Nang hindi pagpapatawad. Magkakaroon ng paghihiwa-hiwalay. Diba? Mga pamilya naghihiwa-hiwalay kasi walang gustong magpatawad. Lahat tama sa kanyang sariling mata. Lahat may reason, may dahilan, may katwiran. Pero sa mata ng Diyos, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw ay isang makasalanan. Kapag hindi ka nagpatawad, ikaw ay ibibigay sa tormentor. Amen. Kapag hindi ka nagpatawad, dadating sa iyo ang galit ng Panginoon. So, nasain natin na magpatawad. Kasi Yes. pag di ka nagpatawad talaga, ayun ang mangyayari. Magkakaroon ka ng kapaitan, mauuwi yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang isa sa physical torment, sakit karamdaman. Kapag ikaw ay may hindi pinapatawad, nagkakaroon ka ng galit sa puso. At yung galit na yan, magdadala yan sa iyo ng sakit karamdaman. Amen. May kapaitan ka, stress. Yes. Pag tinanong nyo mga doktor, laging, pag ikaw ay nagpagamot, at laging tanong sa'yo, na-stress ka ba? Baka stress ka. Kasi ang number one na dahilan ng sakit ay ang stress. So, bakit ka nagkaka-stress? Dahil hindi ka nagpapatawad. Nasa puso mo ang galit. Nasa puso mo ang hinanakit. Sama ng loob, may bitterness ka dun sa taong yun. Amen? Amen. So, kailangan natin magpatawad. Gusto niyo magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa, pag-ibig. So, kailangan ang pagpapatawad.
ay positibo. So, ang hindi pagpapatawad, negatibo ang resulta sa iyo. Pero kapag ikaw ay nagpatawad, magbubunga yan ng positibo. So, alin dun sa dalawa ang gugustuhin natin? So, magpatawad tayo. Alam ko mahirap magpatawad. Lalo na at napakabigat ng ginawa sa iyo. Pero, magpatawad pa rin tayo. Number 2, ang pagpapatawad ay nagbubunga ng resulta, positibong resulta. So, ang gagawa, alam niyo po ba, na sa pagpapatawad natin, tatanggap din tayo ng kapatawaran ng Diyos. Humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero hanggang hindi ka nagpapatawad, paano tayo patatawarin ng Diyos? Diba? Alam niyo yung ama namin na dasal. Diba? Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, logic, ano lang yan eh? Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Diba? Kaya nga sabi, patawarin mo po kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kapatid, maging mapagpatawad ka. Kapag hindi ka kasi nagpatawad, Mateo 6:14-15, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa langit. Amen. Amen? So, kung meron pa kayong mga kabigatan dyan, na andyan pa rin yung ugat ng hindi pagpapatawad sa iyo, na dumarating ang time, sumisibol uli yan, kasi andyan pa ang ugat eh. So, kailangan punutin mo yung ugat na yan. Magpatawad ka. Patawarin mo kung sino ang nagkasala sa iyo. Dahil sa pagpapatawad mo lang sa iyong kapwa, doon ka lang patatawarin ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay nagpatawad, patatawarin tayo ng Diyos. Alam nyo, ang Diyos, paano ba siya magpatawad? Ang Diyos, pag nagpatawad, kinakalimutan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Paano magpatawad ang Diyos? Ang sabi sa awit 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilalayo ng Diyos ang ating kasalanan sa atin. Yan. Kung gaano kalayo ang kanluran, ang silangan, gayon inilalayo ng Diyos ang ating kasalanan. So, dapat ganyan din tayo magpatawad. Alam ko, mahirap. Hindi madali. Kasi naranasan mo din yun eh. Mahirap magpatawad. Lalo na nakikita ko yung taong yun, nabubuhay muli yung galit. Naalala ko ulit yung ginawa sa akin. Diba? Kaya, ugat, andun pa rin yung ugat eh. Hindi ako tunay na nagpatawad. Pero, nang magpatawad ako, makita ko man, makabanggaan ko man yung taong yun. Makasama ko man siya. Wala na. At higit sa lahat, maipag-pray mo na siya. Kasi pagka ikaw may galit sa isang tao, hindi mo yan ipag-pray ng maganda. Gugustuhin mo, Panginoon, ibagsak mo yan. Diba? Baka nga ipag-pray mo, Panginoon, kunin mo na yung tao na yan. Kasi galit ka eh. Diba? Ibig sabihin, hindi ka pa nagpapatawad. Pero pag ikaw ay nagpatawad, magkakaroon ka ng compassion sa tao na. Iiiyak mo yan sa Panginoon. Panginoon, kahagagan mo ito. Kasi alam niyo, pag ginawa niyo yun, ang Diyos ang kikilos dun sa taong yun. Makikita niyo, magbabago yung taong yun. Kaya at higit sa lahat, mabubura yung mga ginawa ng taong yun sa iyo. Malilimutan mo yun. Ipapalimot talaga yan sa iyo ng Diyos. Bago niyang kadakila ang Diyos. Pag siya'y nagpatawad, sabi na, ilalayo niya ang kasalanan natin sa atin. Sabi pa sa Mikas, chapter 7, verse 19, iahagis ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa pinakamalalim na dagat. Ayan, sabi, sa kalaliman ng dagat, yayapakan ang ating kasamaan at kanyang iahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Ganyan magpatawad ang Panginoon. Kaya nga, hindi na makikita yung kasalanan natin. Inihagis na.
kita ang kasalanan. Inlubog na sa kalaliman ng dagat. Kaya yung mga kasalanan natin, nang tayo patawarin ng Diyos, inilayo na niya yan sa atin. Ipinauna niya yan sa kalaliman ng dagat. At sabi pa ng Diyos, hindi ko na aalalahanin pa. Ang sabi sa Isaiah chapter 43, hindi ko na aalalahanin pa. 43:25. At saka sa Hebreo chapter 10:17, ang sabi ng Panginoon, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Ganyan ang tunay na pagpapatawad. Pupurahin na lahat ng nagawang kasalanan sa atin. Kapag tayo ay tunay na nagpatawad, pupurahin mo na yung mga nagawang kasalanan sa iyo ng taong yon. Maalala mo nga, hindi ka na masasaktan. Hindi ka na iiwas sa taong yon. Ipapanalangin mo na siya ng maayos kasi tunay na pinatawad mo na siya. Kapatid, sabi, ang Diyos ang pumapawi ng aking mga pagsalamsan. Ito ang pagpapatawad ng Panginoon sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Kapag tayo pinatawad ng Diyos, hindi na niya yan aalalahanin. Amen? So, ayan. Bakit kailangan magpatawad? Una, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng positibong resulta. Nagkakaroon ng good effect sa iyo. Nagiging masaya ka, may kapayapaan. No, at ikalawa, sa pagpapatawad natin, doon lang tayo tatanggap ng kapatawaran ng Diyos. So, kung gusto mo na ikaw ay patawarin ng Diyos, magpatawad ka rin. Kung gusto natin na tayo ay patawarin ng Diyos, patawarin mo rin ang tao na nagkakasala sa iyo. Next, number 3. Ang pagpapatawad, ito sa isang epekto ng pagpapatawad. Nakikita sa atin ang ugali ni Kristo. Diba? Ang isang mananampalataya, alam nyo, kailangan siya ay maging katulad ni Kristo. Yun naman ang layunin ni, diba? Sabi nga, mababago tayo from glory to glory. Magiging kamukha tayo ni Kristo. Iyan ang purpose na dapat mangyari sa mga Kristiyano. Na tayo ay makita sa atin si Kristo. Na tayo ay maging kamukha, kawangis ni Kristo. Sa awit 86:5, si Kristo ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagpatawad. So, dapat tayo na tagasunod ni Kristo, dapat makita rin sa atin ang tunay na pagpapatawad. Kailangan makita sa atin yon. Ngayon, kung hindi ka nagpapatawad, hindi nagre-reflect ang ugali ni Kristo na mapagpatawad. Na dapat makita sa atin. Kaya kapatid, kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, gagawin din natin ang ginawa ni Kristo. Kung sino man yung nagkasala sa atin, patawarin natin. Nakasakit sa atin, Amen. patawarin natin. Alam mo, lahat tayo dito, nasaktan. Amen. Nagawa ng masama ng kapwa natin. Nagawa ng masama o may nasabi sa atin ang pamilya natin na hindi maganda. Kapatid, patawarin mo siya. Ito lamang ang paraan para tayo ay patawarin ng Diyos. Ang pagpapatawad, ito ay nagpapalaya sa atin. Kapag ikaw ay nagpatawad, malalayain ka. At sumunod, ito pa number 3. Ang number 3 ay, kapag ikaw ay nagpatawad, sabi, kailangan natin ng pagpapatawad para makita sa atin ang ugali ni Kristo. Dapat tayo maging ilaw, nagliliwanag. Paano ka magliliwanag? Paano makikita sa iyo ang ugali ni Kristo? Kung si Kristo ay magpapatawad, dapat nagpapatawad ka din. Sunod, number 4. Nagpapatawad tayo. Amen. Dahil ito ay nagdadala ng kagalingan at restoration. Diba? Ang sabi, kapag ikaw ay nagpatawad, kasabay niyan ay ang kagalingan. Related kasi ang pagpapatawad, forgiveness, at ang healing, sila ay related. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa awit 103 verse 3, ang sabi doon, siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Ano ang kasunod nyo?
paggaling ng iyong lahat ng mga sakit at Amen. karamdaman. So, related yan. Kapag ikaw ay nagpatawad, kapatid, magkakaroon ka ng kagalingan. Amen. Sa napakinggan ko na isang nagpatotoo, ang kanyang mga daliri, hindi niya may galaw. No, matigas. Siguro yung merong arthritis o alumano. Bago, ang sabi sa kanya, huwag mong hingin, ang sabi ng pastor na nag-minister sa kanya, huwag mong hingin ang kagalingan. Ang hingin mo, ang gawin mo, magpatawad ka. Dahil ang sakit na nasa iyo, yan ay bunga na hindi mo pagpapatawad. Sipin mo kung sino yung tao na nakasakit sa iyo. Patawarin mo siya. Alam nyo, pinatawad, talagang nag-ano siya. Nagpatawad siya kahit wala yung tao. Ikinonfess niya. Pinapatawad ko sinabi niya yung pangalan. Sabi niya, sige, i-confess mo. Pinapatawad ko siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Alam nyo, day by day, may nababago sa kanyang daliri. Hanggang sa tuluyang mauna ang kanyang mga daliri. Kung dati nakaliko lahat, arthritis na, nang siya ay magpatawad, unti-unti, naigalaw niya yung kanyang mga daliri. So, ang pagpapatawad, ito ay may hatid na kagalingan. Amen. May hatid na kagalingan. Maaaring yung sakit natin, ang dahilan niyan ay ang unforgiveness na nasa puso mo. Naalala niyo yung lalaking pinagaling ni Kristo? Yung merong 4 na kaibigan nagdala ng lumpo. Yung lumpo na yun, ang sabi ni Kristo, pinapatawad ang iyong mga kasalanan. Hindi sinabi ni Kristo na pinagaling ka na sa iyong sakit karamdaman. Kundi ano sinabi ng Panginoon? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kasi totoo yun mga kapatid. Ang hindi natin pagpapatawad, ganun din tayo. Ang hindi natin pagpapatawad, ito ay nagdadala ng sakit karamdaman. Pero ang ating pagpapatawad, ito ay nagbibigay, nagdadala ng kagalingan sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Ang sabi dun sa unang Pedro, chapter 2, verse 24, sa mga latay ni Jesus, tayo ay nagsigaling. Diba? Nang si Kristo ay namatay sa krus, tumigis ang kanyang dugo, tinatawad niya tayo At dun sa pagpapatawad na yun sa atin, dumating din sa mga latay ni Jesus, tayo ay nagsigaling. Kapatid, kung meron ka mang sakit, karamdaman, na dati naman wala yan sa iyo, maaaring bunga din yan ang kapabayaan mo. Pero madalas, kung maaaring yan ay bunga ng pagsubok sa pananampalataya mo. Pero madalas, ang sakit, karamdaman na nasa atin, ito ay bunga ng hindi natin magpapatawad. Kaya, magpatawad tayo. At ang huli, number 5, ang hindi magpapatawad o ang pagpapatawad, ito ay may epekto sa tugon sa ating panalangin. Maaaring may mga panalangin ka na hindi pa rin tinutugon ng Diyos hanggang ngayon. Merong relasyon yan, o meron niyang epekto. Yung hindi mo pagpapatawad, bakit hindi tinutugon ang panalangin mo? Ang sabi dun sa Marcos 11, pag binasa niyo yung verse 24, ang sabi doon, kung kayo ay nananalangin, sampalatayanan nyo na tinanggap nyo na ang inyong panalangin. Kala natin tungkol lang sa faith yung verse na yun, di ba? Lagi natin ginagamit yan, yung sampalatayanan. Kala natin tungkol lang sa faith, ang pagtugon sa panalangin. Pero pag binasa nyo yung mga susunod na verse 25, ang sabi doon, ang sabi sa verse 25, Marcos 11:25, ang sabi doon, basahin natin, at kailanman kayo nakatayo, nagsisipanalangin. Sabi, mga patawad kayo. Kung meron anumang laban sa kaninuman, ang inyong ama naman na nasa langit ay patatawarin kayo. So, related, yung tugon sa ating panalangin, may kinalaman din yan sa ating pagpapatawad. Diba? Sabi doon, magsipanalangin kayo at sampalatayanan nyo na naman ang inyong hiningin ay tinanggap ninyo at tatanggapin nyo. Then sa 25, hindi natapos sa 24. Sabi sa 25, at kailan
galit sa kapwa mo, hindi mo siya mapatawad. Minsan sasabihin pa, kahit magpantay na ang ako, hindi ko mapapatawad yung tao yan sa laki ng ginawa ng kasalanan sa akin. Hindi ko kayang kalimutan. No, sasabihin pa, over my dead body. Hindi ko siya mapapatawad. Pero alam niyo kapatid, hindi natin kaya. Pero, sabi nga, ang banal na espiritu ang ating helper. Tutulungan ka ng banal na espiritu na patawarin ang magulang mo na nagkasala sa iyo. Patawarin ang magulang mo na nagsalita ng masama sa iyo nung bata pa. Patawarin. Tutulungan ka ng banal na espiritu na patawarin mo ang asawa mo na nag-cheat sa iyo. Tutulungan ka ng banal na espiritu na patawarin ang kaibigan mo na nag-iwan sa iyo. Totoo yan, minsan nagagalit tayo sa mga nang iiwan sa atin, ha? Pero, kapag ka ikaw ay humingi ng tulong sa banal na espiritu, tutulungan ka niya na mapatawad mo yung taong mo. Gagawa siya sa puso mo. Kaya kung nahihirapan kayo na magpatawad, manalangin ka. Sabihin mo sa Panginoon, kausapin mo siya, Lord, hindi ko kaya patawarin yung taong to. Tulungan mo ko, banal na espiritu na mapatawad ko. Alam mo, gagawa lang talaga ng paraan para mapatawad mo siya. At ang isa pa, una, bukod sa pagpiprayer, na tulungan ka na mapatawad mo yung tao yun, ang isa pa na pwede mong gawin para makapagpatawad ka, ito, alalahanin mo kung gaano ka pinatawad ng Diyos. Gaano ka ba pinatawad ng Diyos? Tayo na napakarami ng kasalanan natin. Tayo na napakadami natin nagawang kapalpakan sa Diyos. Pero pinatawad niya tayo. So, dulang mamatay siya sa krus para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tayo nga, sabi nga, hindi pa nagbubuho ng dugo. Wala pa sa kalintingan. Ang sakit na naranasan natin. Wala pa yan sa kalintingan ng mga salita na tinanggap ni Kristo habang binubuhat niya ang krus ng Kalbaryo. Wala pa yan sa hirap. Sabi nga, sa pagpipray niya, dugo ang umaagos sa kanya. Yung lahat ng ating mga nagawa, pinatawad ka ng Panginoon. Gaano ang pagpapatawad na ginawa sa iyo ng Diyos? Sugdulang namatay siya sa krus para lang mapatawad ang kasalanan mo. Bakit hindi tayo makapagpatawad? Kapatid, ang challenge ko sa umaga ito, isipin mo kung sino yung tao na nakasakit sa iyo. Patawarin mo siya. I-confess mo. Ilabas mo sa bibig mo. Sabi mo, Panginoon, pinapatawad ko si Maria. Ano man ang kasalanan niya, pinapatawad ko siya. Maski yung mga patay na nakagawa ng kasalanan sa inyo, patawarin mo rin yan. Patawarin mo rin ang sarili niyo. Kung puno-puno kayo ng regret sa buhay, alam ko marami sa inyo ang nanghihinaya, ba't naging ganito ang buhay ko, ba't naging ganon. Humingi din kayo ng tawad, patawarin nyo din ang sarili nyo. Magpatawad din tayo. Alam nyo, kapag ikaw ay nagpatawad, kaya ayaw mo magpatawad din. Kapag pinatawad mo ang isang tao, hindi na nangangulugan niya na magpupura yung mga consequence ng ginawa niyang kasalanan sa iyo. Andiyan pa rin yung consequence. Pero mahalaga na kapagpatawad ka. Naalala niyo si Jennifer Picache, yung artista. Di ba ang nanay niya pinatay? So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa bilangguan. Niyakap niya yung lalaking pumatay sa nanay niya. Pinatawad niya. Sabi niya, pinapatawad na kita sa ginawa mo sa nanay ko. Pero, ano pa rin yung lalaki sa kulungan? Kasi, may consequence eh. Hindi kung pinatawad mo na yung tao yun, wala na yung consequence ng ginawa niyang kasalanan. Meron. Meron pa. Kaya na yung nakapatay na yun, pag pinatawad niya, andun pa rin sa kulungan. Kasi ito yung consequence ng kanyang naging kasalanan. So, huwag niyong sabihin, kapag pinatawad mo yung tao na yun, ligtas na siya sa consequence ng ginawa niyang kasalanan.
Kapatid, magpatawad ka. Mahal tayo ng Diyos. Ang tunay na nagpatawad, malaya na. Hindi ka na bilanggo ng kasalanan na ginawa sa iyo. Kahit makita mo yung tao niya, makarinig ka pa sa kanya, hindi ka na masasaktan, hindi ka na magagalit pag nakita mo yung tao niyan, hindi mo na yan iiwasan. Ganyan ang tunay na pagpapatawad. So sa umagang ito, mga kapatid, kung meron ka bang hindi pinatatawad, niloob ng Diyos na ito ang marinig mo na mensahe. Dahil maaari kaya ka may sakit, dahil ikaw ay may hindi pinatatawad. May katwiran ka naman, bakit dapat kang magalit? May katwiran ka naman, bakit dapat kang maghinanakit sa taong yun? Pero kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka at ikaw ay patatawarin ng Diyos. So ano man yung kasalanan na nagawa sa iyo ng kapwa mo? Kung ang mga magulang mo nakasakit sa iyo, kung ang mga teacher mo nakasakit sa iyo, kung ang iyong asawa, ang iyong boyfriend, girlfriend, nakasakit sa iyo, kung mga kapatiran mo dito sa church, ang kamag-anak mo, magulang mo, anak mo, nakasakit sa iyo, kapatid, ito ang panahon, nais ng Diyos na palayain ka. Ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan. Sa oras na to, kapatid, tumungo ka. Isipin mo kung sino yung tao Amen. na nakasakit ng higit sa iyo, Amen. na hindi mo kayang patawarin. Amen. Sasabihin mo, hindi pa ngayon ang time. Time will heal. Hindi, kapatid. Ngayon ang araw. Kaya mo ito narinig. Gusto ng Diyos makalaya ka. Yan sa galit na yan. At kung nakalaya ka sa galit na yan, laya ka na rin sa anumang tormentor sa buhay mo. Sa lahat ng kahirapan na ginagawa sa iyo ng hindi pagpapatawad. Kaya sa oras na to, kapatid, tumungo ka, kausapin mo ang Diyos. Mag-usap ka sa banal na Espiritu. Sabihin mo, hindi mo kayang patawarin si ganito dahil sa ginawa niya sa iyo. Kausapin mo ang Diyos. At higit sa lahat, kapatid, isipin mo Amen. kung gaano ka pinatawad ng Diyos. Gaano kasama tayo. Gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos. Tayo parang sa maruming basahan. Pero pinatawad tayo ng Amen. Diyos. Tumungo ka, kapatid. Sino mo, sino yung tao nyo? Patawarin mo siya. Para sa pagtayo mo, malaya tayo nakakapagpuri sa Panginoon. Amen. Ang hindi pagpapatawad ay hadlang din para Amen. makalapit ka sa Diyos. Diba? Amen. Kung hindi ka makakatayo sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay may kasalanan, Yes. walang makakatayo sa harapan ng banal na Diyos. Amen. Siya ay puno ng kasalanan. Amen. At ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan. Amen. Kapatid, kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo, tulungan ka. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Kapatid, Praise. hallelujah. Kahit kung kayo sa deliverance, no? Ang hindi pagpapatawad, ito ay inner spiritual. Spiritual. Spiritual ko ay pagpapatawad. Isa po napakalapit kasalanan ko yan. Patandang ko natin, ay tinutulong ngayon sa ating lahat, ay upang ang buhay mo may palit ng Diyos na nawala sa iyo. Ang hindi mo natatanggap, matanggap mo, at higit sa lahat, makalaya ka sa sakit. Sakit sa pera, sakit sa asawa, sakit sa anak, sakit sa pamilya, sakit sa tambayan. We need to do it. Huwag po ninyong itago yun. Kayo po din ang nakapinagawa kayo. Pinagawa po. At ang kasama ng hindi pagpatawad pride. Kaya ganit ang Diyos, ang pride ang pinakamataas na kasalanan na galit ang
pride. Ang dalawang yan, ang mag-asawa. Kaya sa bagay ito, samantalahin po ninyo ang basis na yan. Lumapit kayo sa unahan. Huwag po kayong mahiya. We will help you to be delivered. Huwag po kayong mahiya. Lahat po, dahil binaunawa sa amin ang Panginoon ito, sa Diyos niya ito, marami pa ang hindi nagpapatawa. May ugap. Katulad ng puno ng binutol. Pinaiwanan ng inyong tagapagpahaya. Totoo. Kaya sabi niyo, pinatawad niyo, pero hindi totoo. We need to script. Kailangan ini-script ka ng Panginoon. Huwag ka magtatabi. Huwag mo na nayayin ng sarili. If you want to be delivered, come forward. Huwag po kayong nahihiya. You need to be delivered. Kailangan ito. Huwag po kayong uuwi na hindi kayo matapos. Ito ang isang huli ko na magkakalawa. Reigning in life through forgiveness. Upang kayo makalaya, you need to be truthful. Maging totoo kayo sa Diyos. Huwag po ninyong itago ang inyong sarili sa Diyos. Hindi kayo makakalaya. At hindi kayo makakanakap ng dasal. At hindi rin kayo pwede magsapasaya. Tandaan po natin mabuti dito. We need to be pure. Holiness po yan. Yan ang pagdarayan sa tanas. Number 1 ang pagdarayan sa tanas yan, unforgiveness. Number 1 po yan, pagdarayan. The number 1, the subject, the enemy is unforgiveness. Kaya ngayon malaman, huwag po kayo mahihiya. Pride ang isang kahiga na hindi pagpapatawa. Kung nais niyo, number 1, hindi kayo help you to be delivered. Hindi basta-basta, nawawala yan. Hindi basta-basta, kailangan ng deliverance niya. Kapatid, hindi ito nagaling sa amin, inutusan kayo na magpatawad. Nasa salita po ito ng Diyos. Forgive and you shall be forgiven. Magpatawad ka at makatawaran ka ng iyong mga nasa langit. Mateo chapter 6, 14 hanggang 15. Kung hindi ka magpapatawad, hindi din tayo patatawarin. Amen. So, oras na to, tayo lahat ay tumayo. Awitin natin. Hindi natin ang pusong dalisay. Magkakaroon ka lang ng pusong dalisay sa oras na ikaw ay magpatawad. Ang hindi magpapatawad, ito ay nagpaparunin sa ating mga puso. Nawawala ang kadalisayan. Nawawala ang kabanalan ng isang mananampalataya once na siya ay merong unforgiving spirit. Kaya tayo ay umawit, awitin natin ito. At pagtapos ng awit, inaanyayaan ko ang lahat na nais magpatawad. Hindi natin kaya. Kaya nga tutulog tayo sa harapan. Hihingin natin sa banal na Espiritu na tayo ay tulungan, na tayo ay magpatawad. Amen? Hallelujah. Hingin natin ang sa pusong dalisay.
makinig ka. Mula sa pagkabata, kung meron ka pag natatandaan, Okay, kuwapoy mo na siya. Kuwapoy mo na, kuwapoy mo, kuwapoy mo. hingi mo din yan ng tawad na mapatawad mo yung taong yun na nakasakit sa iyo. Kung nasaktan ka sa mga pinakikita sa iyo ng pamilya mo, kung nasaktan ka sa gabi, mga sinasabi ng mga kapatiran mo sa iyo, kung nasaktan ka sa sinasabi ng anak mo sa iyo, ng asawa mo sa iyo, kung nasaktan ka ng kapwa mo, patawarin mo siya kapatid. Hindi natin kayang magpatawad. Tanging Diyos ang makatutulong sa atin. Sa oras na ito, kailangan natin ng kalayaan. Palayain natin ang ating sarili mula sa mga kasalanan at hindi pagpapatawad. Nag-iis. Kahit patay na siya. Kahit patay na ang nagkasala sa iyo. Kailangan ko, pahayag mo sa bibig mo. Panginoon, pinapatawad mo po siya. Pinamatay na ang nagkasala sa akin. Pinapatawad mo po siya. Patawarin mo siya kahit patay na siya. Kahit patay na, patawarin mo. Kami dito. Kailangan mo yan. Okay, Ama. Magbukay mo sinagaling sa Diyos. This is the right time. Ito kailangan natin na. Open your mouth. Confess it. Open to Jesus. Open to Jesus. Open. Open your mouth. Ask God. Napakatulong kayo. Kapag kami, Panginoon, kung hanggang ngayon
Ang Santa Sala po ang kasulat kayo. Nais po namin samahan kayo sa prayer. Thank you for watching our Sunday service. Like the video and subscribe to our YouTube channel. You can also follow our Facebook page for updates. The link will be provided in the description box below. To God be the glory.